Hi, hello pong muli sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw po. Ito ho yung larawan ng State of the Nation address ho ni Pangulong Bongbong Marcos noon hong July 28, 2025. At makikita nyo ho dyan sa likuran na nandyan ho ang dating Senate President na si Chis Escudero at ang Speaker of the House ay si Martin Romualdez. So dyan ho sa zona na yan, dyan ho unang nabanggit ng Pangulong Bongbong Marcos ang pagkadismaya ho niya at ang natuklasan ho niyang korupsyon o mga maanumalyang transaksyon ho doon ho sa mga flood control projects. So dyan ho nag-umpisa yan noong July 28, 2025. At ngayong araw ho na ito, January 20, 2026, lumalabas ho na 5 months and 22 days ho mula nung napag-usapan ho ang tungkol sa flood control projects na ibinulgar ho ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. dun ho sa kanyang State of the Nation address. At pagkatapos ho niyan ay sunod-sunod na ho ang mga istorya ng mga maanumalya hong flood control projects o yung tinatawag din hong ghost project na mismong si Pangulong Bongbong Marcos ay nagpunta ho sa mga lugar ng mga project, subalit wala ho silang mga nakitang project at lumalabas ho na completed na ang mga proyekto ho ayon sa mga dokumento na nakalap po nila sa DPWH. At tumakbo ho ang panahon, katulad ho ng aking nasabi sa inyo na 5 buwan na ho at 22 days ang nakalipas, ay marami hong Pilipino ang umasa na sana ay merong mga matataas na opisyal na sangkot sa mga korupsyon ang makasuhan at maaresto at tuluyang makulong, dahil yan ho ang sentimiento ng mga nakararaming mga taxpayer, dahil ho ang kanilang mga ibinayad na buwis ay dinispal ko lang ho o ginastos ho o kinurap ng mga opisyal ng ating pamahalaan at ang mga opisyalis o at kawani ng Department of Public Works and Highway. At pagkalipas nga ho ng mahigit 5 buwan ay nagkaroon na ho ng development tungkol ho doon sa mga anomalies ho sa flood control project, sapagkat ang ombudsman ho ay nagsampa ng kaso sa isang dating senador at doon pa ho sa ibang opisyales at kawani ng Department of Public Works and Highways na naka-assign ho sa Bulacan First District Engineering Office. So yun ho ang nangyari at nagkaroon ho ng pag-issue ng warrant of arrest ito hong mga nagdaang araw. Ang tinutukoy ko hong senador na nakasama ho na sinampahan ng ombudsman sa Sandigang Bayan ay ito hong si dating senador Bong Revilla, kasama ho ng mga opisyalis ho ng DPWH Bulacan First District Engineering Office. So ayan ho yung larawan ng voluntaryo hong sumuko itong si dating senador Bong Revilla papunta ho doon sa Krame sa PNP CIDG. So yun ho ang nangyari kagabi at lumalabas ho sa balita na naging kasabwat daw ho itong si Senador Bong Revilla doon ho sa malversation of public funds through falsification of documents. So ibig sabihin ho, nagsabwatan ho itong si Senador Bong Revilla at ang mga opisyalis ho ng DPWH Bulacan First District Engineering Office para ilabas ho yung pondo na umabot ho sa 92.8 million at ayon ho sa isiniwalat dati ho ni Sec Bernardo ay nakareceive daw ho ng 25% itong dating senador na si Bong Revilla. So yan ho ang nangyari sa development ho o sa update
ng mga pangyayari ho sa mga anomalies sa tinatawag hong flood control projects. At ang lugar ho ng project na tinutukoy natin na kung saan ay kasama ho si Senador Bong Revilla ay yun hong flood control project so sa Pandi, Bulacan. At tumalabas ho sa report na nagkaroon ho ng dokumento na kung saan tinutukoy ho doon na ang project ho doon sa Pandi, Bulacan ay completed na. So balit ito ho'y naging ghost project dahil ho nadiskubre ho ng mga nag-imbestiga na wala hong project mismo doon sa Pandi, Bulacan. So yan ho ang nangyari dyan ho sa pagkakasangkot ni Senador Bong Revilla o ang dating senador doon ho sa pagpapalabas nga ho ng pondo na ang naging dahilan ho ay ang pagpalsipika o mga peke hong dokumento kung kaya't nailabas ho ang pondo. So yan ho ang nangyari doon ho sa development ng flood control project so na pinag-uusapan pa rin hanggang ngayon ho ng ating mga kababayan dahil yan hong topic na yan ay mahigit 5 buwan na hong pinag-uusapan at ito nag-umpisa mula nga ho nung State of the Nation address ng ating kasalukuyang Presidente Bongbong Marcos. So yan ho ang update. May isa hong dating senador ang voluntaryo hong sumuko pagkalipas ho na pag-issue ng warrant of arrest dito ho sa dating senador at sa mga opisyalis ho at kawani ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office.